begin our discussion for this evening. So tonight's discussion will revolve all around technology for teaching and learning. Now, sa TTL dito guys, atin pong i-discuss una, ang Industrial Revolution at ang apat guys na framework na ginagamit natin sa educational technology. We have the TPAC, the SAMR or SAMR, the Azure model, and the Edgar Dale's Cone of Experience. Itong 5 guys ang ating topic for this evening. And start tayo sa ating first topic, which is ang Industrial Revolution. Makinig ng mabuti guys, kasi simplify lang po natin ito ha, ang Industrial Revolution. Now sir, ano po bang ibig sabihin pag sinabi po nating Industrial Revolution? When we say guys, Industrial Revolution and Evolution, ito yung pag-evolve or pag-revolutionize ng ating mga industrial na mga parts. So again ha, ito yung pag-evolve, pag-revolutionize sa ating industry. Under IR guys, meron tayong 4. IR1 na nagsimula noong 18th century, IR2 noong 19th century, IR3 noong 20th century, at ngayon guys ay ang IR4. So ibig sabihin guys ha, meron tayong 4 na IR. And each IR guys, importante na malaman natin kung ano ba ang na-invento dito or kung ano ba yung na-evolve sa industry po natin. So ulit, ilan pong Industrial Revolution meron tayo? 4. IR1, 2, 3, 4. Each IR, kailangan natin malaman guys kung ano ang mga na-invento dito. Let's start guys with IR1. Pag IR1 guys, i-remember lang, dito po na-invento ang steam engine. Ulit, ano ang na-invento sa IR1? Steam engine. In other words guys, ang mga industries before, para makaproduce sila ng mga produkto, ang ginagamit is steam engine pa lang. Hindi pa siya masyado guys na urbanized o hindi pa siya masyadong na technologized, hindi pa siya masyado guys na gumagamit ng technology kasi hindi pa dito nagsa-start na gumagamit ng technology. So dito guys, steam engine pa lang. Again ha, steam engine. So remember natin, IR1, steam engine. Again, steam engine. Ngayon, pagdating sa IR2 guys, na-evolve na. From steam engine, naging mas mapadali ang paggawa ng mga produkto or pag-produce ng mga products. Kasi dito guys, sa IR2, na-discover ang electricity and gasoline. Again ha, sa IR2, na-discover ang electricity and gasoline. So, ibig sabihin, dahil meron ng electricity at meron ng gasoline guys, mas napadali ang pag-produce natin or paggawa ng mga produkto. Naging mas madali ang pagbibigay natin ng mga services. So again, pag IR2, i-remember, electricity and gasoline. Again, electricity and gasoline. Ulit tayo. Pag IR1, steam engine. IR2, electricity and gasoline. IR1, steam engine. IR2, electricity and gasoline. Electricity and gasoline. Ngayon, pagdating ng IR3 guys, dito na po, naging digital revolution. Ibig sabihin, sa IR3, na-invento ang computer and cellphone. Again, sa IR3, ano ang invento? Computer and cellphone. So dito na guys, nagsimula yung mas naging mapadali yung ating communication with other people because of the innovation of computer and cellphone. So pag tinanong, ano na Industrial Revolution na invento ang computer at cellphone? Ang isagot, IR3. IR3, computer and cellphone. IR3, computer and cellphone. So ulit tayo, IR1, steam engine. IR2,
electricity and gasoline, IR3, computer and cell phone, IR3, computer and cell phone. Now, meron ng computer, meron ng cellphone. Pero guys, sa IR4, naging mas, ano pa siya guys, nag-evolve pa. Dahil dito sa IR4, dito po nag-start ang paggawa ng internet or ang interconnectivity natin na ginagamit ang internet. At guys, sa board exam, ang clue lang po dito guys, pag IR4, dito na imbento ang artificial intelligence. Again ha, pag IR4, na-imbento ang artificial intelligence. Anong example ng ng AI, artificial intelligence? Ang example is yung ChatGPT. Na kung saan guys, naging mas madali yung buhay natin. Guys, naging mas madali yung buhay natin because of ChatGPT. 'Di ba? Mag-search ka lang sa ChatGPT, ibibigyan niya na lahat ng explanation with example pa. And in fact, noong kayo ay 4th year pa, ginagamit din ninyo ang ChatGPT sa paggawa ng reflection paper. 'Di ba? Sa inyong teaching internship, ginagamit ang ChatGPT. ChatGPT, create a reflection about what happened in my day. Buhat na si ChatGPT. Copy-paste na yun. Ibutang na yun sa reflection journal. Very good. So, graduan na lang ani si ChatGPT na lang. And even guys, sa research, gumagamit na rin ng ChatGPT. Di ba? Okay man guys ang mga artificial intelligences as long as gamitin natin ito ng tama. Gina? Dapat gamitin ito ng tama. So again, pag IR4, artificial intelligence. Now, ang point lang dito guys, ang tinatanong lang po dito sa board exam, ganito lang. Example sa question, ano ang naimbento during IR3? Ano ang imbento during IR2? Or computer and cell phone was invented during IR? Ganyan lang guys, kadali. So para mas madali yung buhay natin, gagamit tayo dito guys ng mnemonics. Ganito yung mnemonics natin. SECA. Hina? I-remember ang mnemonics. Ang mnemonics natin is SECA. S, steam engine. E, electricity and gasoline. C, computer and cell phone. A, artificial intelligence. Kasi guys, merong one time sa board exam na tinanong guys, ano daw ang pagkasunod-sunod ng mga invention sa Industrial Revolution? Para masagutan natin yun guys, i-remember lang ang SECA. Ano ang SECA? Steam engine, electricity and gasoline, computer and cell phone, and artificial intelligence. Sabay-sabay tayo people. Pag Industrial Revolution, ano ang mnemonics natin? SECA. Ano ang SECA? Steam engine, electricity and gasoline, computer and cell phone, and artificial intelligence. Oy. Balik tayo, i-memorize po natin. Pag Industrial Revolution, ilan guys? Ang Industrial Revolution natin, we have 4. Ano yung 4? IR1, IR2, IR3, IR4. Ngayon, ano ang pagkasunod-sunod na mga na-invent sa IR? Ano yung mnemonics? SECA. Ano yung SECA? Steam engine, electricity and gasoline, computer and cell phone, and artificial intelligence. So, gina, SECA. Sige na be, ulit people. Ano ang mnemonics natin sa Industrial Revolution? Mga na-invention? SECA. Ano ang SECA? Correct. Guys, kahit nasa bahay kayo guys ha, tubag yapon guys, sagot pa rin dyan. So again, we have steam engine, electricity and gasoline, computer and cell phone, and artificial intelligence. So yan lang po ang i-remember guys sa tinatawag natin na Industrial Revolution. Sige, drill tayo guys, ulit-ulitin natin. Guys, ilan nga ang Industrial Revolution natin? 4. 1, 2, 3, 4.
Ano ang mnemonic sa pagkasunod-sunod sa mga bagay nga na-invent sa IR? SECA. Ano ang SECA? Steam engine, electricity and gasoline, computer and cellphone, and artificial intelligence. Ngayon, ano na IR na-invento ang computer and cellphone? IR3. What if steam engine? IR1. What if artificial intelligence? IR4. What if electricity and gasoline? IR2. Pag Industrial Revolution, ano ang mnemonics? SECA. Ano ang SECA? Steam engine, electricity and gasoline, computer and cellphone, and artificial intelligence. Nuggets po ba, people? Ay, comment daw nuggets, be. Comment nuggets. If nuggets, comment nuggets. Para ma-proceed na tayo guys sa next topic. Ganyan ang kadali guys ang lumalabas IR, ha? Singit lang po ito na topic. Sige. Hoy, comment nuggets. If nuggets guys, comment po ng nuggets. Before tayo mag-proceed, comment muna para smooth sailing ating pag-discuss. And again guys, if you have questions or clarifications, don't hesitate na mag-comment po sa ating comment session. Pag-comment lang sa comment session. I guess guys, na-gets naman natin guys, no? So yun lang po i-remember ha. Pag IR, i-remember ang SECA. Again, SECA. Now, this time guys, dito tayo proceed sa mga frameworks and models in educational technology. Meron po tayo guys, 4 na frameworks or models na i-discuss. Again, we have 4 frameworks or models na i-discuss. We have una, the TPAP, the SAMR or the SAMR, the Azure model, and the Dale's Cone of Experience. So ito yung 4 guys na i-discuss natin ngayong gabi. Again, TPAP, SAMR, Azure, and Dale's Cone of Experience. Yang 4. Sa 4 guys, meron tayong objective. Ang objective natin, dapat malaman natin kung ano ang meaning ng acronym. Again, sa 4 guys, ano ba ang meaning ng acronym nila? Pangalawa, sino ang proponents or sino-sino ang proponents? At pangatlo, ma-memorize natin ang main clue or phrase. Yang 3 guys, yan yung mga pinaka-importante na dapat natin malaman each framework. Again, meaning ng acronym, proponents, main clue, or phrase. Now, we will start guys with our first framework or model, and that is the TPAC. Now, pag sinabi natin TPAC guys, what comes out in your mind? Pag makarinig kayo ng word na TPAC, ano yung naiintindihan nyo guys? Ano yung unang pumapasok sa inyong isipan pag nakarinig kayo ng TPAC? TPAC. Okay? Anong sinusuot ng babae, sir? Tibak yun guys, hindi yun TPAC, ha? Tibak. Sir, may sira sa ulo. Tupak yun guys, na matupak yun mo ron. Sige. So guys, hoy, ang mga higigaon dyan mo diri, no? Sige. Again na, ang tipak guys makinig. Pag tipak, meron niyang meaning. Sir, anong ibig sabihin ng tipak, sir? Eto guys, ang ibig sabihin ng tipak ay T stands for technological, P stands for pedagogical, A stands for and, wow, ang hirap naman. C stands for content, and K stands for knowledge. Ulit ha? T, technological, P, pedagogical, A, and C, content, and K, knowledge. Guys, lagyan po natin ng action. Ganito yung action. Technological, na mag-type guys, technological, pedagogical, nagtuturo pedagogical. Hoy, bakit ang iba ganyan lang mag-action, no? Hoy, wag ganyan. Di ba pag magtuturo, dapat energetic ka. Pedagogical, ganyan ha? Pedagogical, and ganyan. And content, ibo ka. Content, knowledge. Sige, ulit tayo, go. Technological, pedagogical, and content, knowledge. Hoy, dapat ha, mag-action kayo dyan para mas ma-remember natin ang meaning.
Dapat mag-video kayo dyan, mag-video. Dapat may pruweba dapat. Tapos itag nyo ako sa Instagram. Sige. Again ano ang ibig sabihin guys ng TPAP? Technological, pedagogical, and content knowledge. Ulit, go. Technological, pedagogical, and content knowledge. Isa pa, sabay-sabay, go. Technological, pedagogical, and content knowledge. Yan po ang ibig sabihin ng TPAC. Again, TPAC. Di, TPAC long. Kamo dyan, no? Tama, po bitaw. Sige, TPAC. So, na-memorize natin guys, una, check ang meaning ng acronym. Ano ang meaning ng acronym with action? Technological, pedagogical, and content knowledge. Very good. Next, di ba proponents? Sino ang proponent ng TPAC? Ang proponent guys ng TPAC ay si Mishra and Collar. Again, ang proponent ng TPAC ay si Mishra and Collar. Clue, guys, meron kang jowa, na-miss mo siya, kaya you call her. Na-miss mo siya, kaya you call her. So again, pag TPAC, sino ang proponent? Mishra, kaya you call her. Wale, salamat sa tanan. So again Mishra and Collar. Sino ang proponent ng TPAC? Mishra and Collar. Again, Mishra and Collar. Ngayon, so again check na tayo. Dalawa na. Pero balik tayo. Ano ang ibig sabihin ng TPAC? Technological, pedagogical, and content knowledge. Sino ang proponents? Si Mishra and Collar. Mishra and Collar. Now, itong dalawa guys, nagbigay sila ng mga types of knowledge. Sir, ano po yung types of knowledge? Yan yung i-discuss natin mamaya. Pero guys, ito daw types of knowledge natin, ginagamit ito kasi ito yung teacher's capacity to integrate technology. So sa pamamagitan guys na tatlong knowledge natin, yung types of knowledge natin is, again, sa pamamagitan ng tatlong knowledge, ma-integrate natin ang technology sa ating instruction. So ang clue dito guys, main clue, integrate technology. Pag makabasa kayo sa question, teacher's capacity to, clue, integrate technology, ang isagot, TPAC. Again, ang isagot, TPAC. So again integrate technology, TPAC. Paano ba integrate ang technology gamit ang tatlong types of knowledge? So again, ang clue, ang pangatlong objective, di ba? Main clue or phrase. Again, ang clue, integrate technology. Again, integrate technology. Sige, review tayo guys, review tayo. Ano nga ang ibig sabihin ng TPAC with action? Go. Technological, pedagogical, and content knowledge. Sino ang proponents natin? Si Mishra and Collar. And guys, meron siyang tatlong knowledge na ibinigay kasi ito yung teacher's capacity to. Anong clue? Integrate technology. Ano yung clue? Integrate technology. Very good. Now, di ba sabi nila, meron daw 3 types of knowledge. Sir, ano po yung 3 types of knowledge natin? Una, we have technological knowledge. With action pa rin technological knowledge. Pangalawa, pedagogical knowledge. Pangatlo is ang content knowledge. Ulit tayo. What are the 3 types of knowledge? Go! Technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge. So yan daw guys, at tatlong knowledge na dapat ma-possess ng isang teacher para po ma-integrate ang technology. According yan sa TPAC. Now, isa-isayin natin guys ang bawat knowledge. Let's start guys with technological knowledge. Action, technological knowledge. Sir, anong ibig sabihin sir pag sinabi nating technological knowledge? Matatawag ba guys na technological knowledge ka agad if si teacher alam gumamit ng cellphone? If si teacher
alam gumamit ng laptop. If si teacher, marunong gumamit ng projector. Yan na ba ang basihan ng technological knowledge? Yes or no? Yes or no? The answer is no. Hindi lang po yan guys ang basihan ng technological knowledge. Kasi pag technological knowledge daw, dapat alam natin kung una, ano ang gagamitin na technology at pangalawa, alam natin ito paano gamitin. Again ha, matatawag lang yan na technological knowledge if alam natin kung ano na technology ang appropriate na gamitin at pangalawa, alam natin ito gamitin. In other words, ang technological knowledge guys, clue, it is the what and how to use technology. Again, it is what and how to use technology. Ibig sabihin, pag ikaw teacher, una, dapat alam mo muna kung ano na technology ang gagamitin or appropriate sa iyong instruction. Pagkatapos, alam mo na ano na technology, dapat alam mo rin kung paano yan gamitin. Yan yung ibig sabihin guys ng technological knowledge. You know what and how to use technology. So again hindi lang po basihan guys na marunong kang mag-laptop, mag-on ng projector, mag-on ng TV, mag-cellphone, mag-chat-chat ng AFA, mag-video call, hello, show me your, ana. Hindi yan ang basihan ng technological knowledge. Kasi ang basihan ng technological knowledge, ikaw teacher, alam mo kung ano ang gagamitin na technology at kung paano rin ito gagamitin. That is the what and how to use technology. That is technological knowledge. Again, technological knowledge. I hope guys, that's clear ha? Clue, what and how to use technology. Pero guys, hindi lamang sapat na technological knowledge lang ang meron ka. Kinakailangan din guys, alam mo kung paano magturo. Pag alam mo guys kung paano magturo, ang tawag dyan is pedagogical knowledge. Again, pedagogical knowledge. When we say guys, pedagogical knowledge, ito yung ikaw na teacher, meron ka mga principles, meron ka mga strategies na ginagamit sa pagtuturo. In other words guys, magaling kang magturo. May mga strategies kayo ini-employ, meron kang mga techniques na ginagamit, meron kang mga approaches na ginagamit, that is pedagogical knowledge. So, ibig sabihin guys, sa pedagogical knowledge, dito papasok ang ginagamit mo na teaching strategies, techniques, and approaches. Again sa pedagogical knowledge, dito papasok ang ginamit mo na teaching strategies, techniques, and approaches. Pedagogical ang pagtuturo. Pero guys, pasok din po sa pedagogical knowledge na ikaw, teacher, alam mo ang needs and interests of your students. Again dito po yan sa pedagogical, mapapasok na alam mo daw ang mga needs and interests ng iyong mga students. Kasi pag alam mo guys, ang needs and interests ng iyong students, dyan mo ipapasok kung ano ba na strategy ang appropriate na gagamitin based sa kanilang needs and interests. So in other words, pag pedagogical, dapat kilala mo ang mga estudyante mo. Kasi pag kilala mo ang mga estudyante mo, their needs and interests, then doon mo i-anchor ang iyong teaching strategies, techniques, and approaches. So pag makabasa ng techniques, strategies, approaches, kilala mo yung mga estudyante mo, anong tawag dyan na knowledge? Pedagogical knowledge. Again, pedagogical knowledge. So ulit tayo. Ano nga ang tawag sa knowledge guys na alam mo kung ano ang gagamitin na technology at kung paano ito gagamitin? Anong tawag doon? Technological knowledge. What if kilala mo yung mga estudyante mo at kung kaya doon mo ini-anchor yung teaching strategies, techniques, and approaches mo? Correct. Pedagogical knowledge. Pero,
Hindi lamang sapat, guys, na alam mo kung ano at paano gamitin ang technology. Hindi lamang sapat na alam mo rin kung ano na strategies ang gagamitin. Dapat alam mo rin kung ano ang tinuturo mo. That is content knowledge. Ibig sabihin, ikaw teacher, dapat matalino ka. Dapat ikaw teacher, alam mo kung ano ang tinuturo mo. Ha? So dapat bright dahil ang teacher. Dapat matalino dahil ang teacher. Dapat alam niya kung ano ang sinasabi niya. Dapat alam niya kung ano ang tinuturo niya. In other words, bright. Ala ko bandiri. Ala sir, marag alanganin man ni ang bright sir. Guys, bright na kayo guys, matalino. Graduate na kayo ng 4 years kayo sa college. Even nag-review na kayo sa FTRC. Oh, bright na kayo. Diba? FTRC. Guys, so dito sa content knowledge, dapat alam mo kung ano ang tinuturo mo. In other words, isulat guys, meron kang expert power. Oh, may power pala mga teacher, no? Di ba? May mga referent power, expert power, legitimate power, di ba? So dito guys, sa content knowledge, meron kang expert power. Parang ang sangre, may power. Uwa! Uwa! Yan na. Sige, isulat dyan, sign outs, expert power. Oh, isa kang sangre kasi meron kang expert power. So again, meron kang expert power guys, alam mo kung ano ang tinuturo mo. In other words, alam mo ang subject, ang topic, at ang curriculum mo. Yan yung content knowledge. Gina? Content knowledge, alam mo ang subject, topic, at ang curriculum. Isa ka ng sangre kasi meron kang expert power. Tagapangalaga ka ng brilyante. Brilyante. So guys, yan po yung tatlo natin na knowledge. O sige dabi, recap tayo. What are the 3 types of knowledge according to TPAC? We have action, technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge. Saan sa tatlo be? Comment kayo ha. 1, 2, ay comment kayo ng 1, ano lang. Pag technological knowledge guys, TK. Pag pedagogical knowledge, PK. Pag content knowledge, CK. Kung tapulan ka, pwede T, technological, P, pedagogical, C, content. Anak na lang ha, salamat sa nan. Sige. Saan sa tatlo guys? Pag ang clue natin dito is si teacher. Meron siyang expert power. Ibig sabihin, alam niya ang subject, topic, or content. Sagot mo, comment mo, go! Correct. CK. What if naman si teacher, alam niya kung ano ang gagamitin na technology at kung paano ito gagamitin. Sagot, comment. TK, correct. Technological knowledge. What if si teacher, alam niya guys kung paano magturo, meron siyang strategies at kilala niya kung sino ang mga estudyante niya kasi doon niya i-anchored ang kanyang mga approaches and methods. Correct. That is PK, pedagogical knowledge. I hope na gets po natin yun, guys. I hope na gets po natin yung tatlo. Sige. Now, ngayon, guys, yun yung 3 types of knowledge natin. Again, 3 types of knowledge. Pero, if napansin niyo guys, dito, meron tayong tinatawag na mga overlaps. Ibig sabihin, guys, nag-meet ang dalawa or ang tatlo na mga knowledge. Now, each guys na overlap, merong tawag dyan. Ito, nag-meet ang technological at pedagogical. So guys, ang tawag sa overlap na yan is technological, pedagogical knowledge. Gina? Ang tawag dyan is technological, pedagogical knowledge. Next. Ito. If nag-meet naman guys, ang pedagogical at content, ang tawag dyan is pedagogical content knowledge. Again, ang tawag dyan, pedagogical content knowledge. If mag-meet naman ang technological at content, ang tawag dyan guys is technological content knowledge. Again, ang tawag dyan is technological content knowledge. Pero what if sir, nag-meet ang tatlo? Sana all.
Nag-meet ang tatlo. Nag-meet ang tatlo, guys. Yan na po yung tinatawag natin na TPAC. Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. So again na may mga overlap, guys, ng dalawa, dalawa. At pag mag-overlap ang tatlo, yan po yung tinatawag natin na TPAC. So again, ulitin natin. May mga overlaps tayo, guys. Ito, PCK, TCK, TPK, and TPAC. Ano nga ang ibig sabihin ng PCK? Pedagogical, Content, Knowledge. Ano ibig sabihin ng TCK? Technological, Content, Knowledge. Ano ibig sabihin ng TPK? Technological, Pedagogical, Knowledge. At ano ibig sabihin ng TPAC? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. So ngayon, guys, isa-isayin po natin ang ating mga overlaps. Get? Isa-isayin natin ang ating mga overlaps. Now, una, meron tayong PCK na ang ibig sabihin is Pedagogical, Content, Knowledge. Ibig sabihin, guys, present ang pedagogical, present ang content. So in other words, guys, ikaw na teacher, alam mo kung ano ang gagamitin na teaching approaches, pedagogical, at alam mo rin ang content na tinuturo mo. So alam mo paano magturo at alam mo kung ano ang tinuturo mo. Pero may kulang na knowledge, guys. Ano ang kulang na knowledge? Ang technological knowledge. So ibig sabihin, guys, ito yung mga teacher na magaling magturo. Ito yung mga teacher na alam ang content pero hindi alam gumamit ng technology. Again ha, pag PCK, ito yung mga teachers na magaling magturo. Alam kung ano ang tinuturo. Pero guys, hindi alam kung ano ang gagamitin ng technology at hindi alam kung paano gagamitin ang technology. So in other words, guys, sino po yan ang mga teachers? Sino yan ang mga teachers? Yung alam ang content, alam paano ituro, pero hindi masyadong alam ang mga technologies. Sino yan ang mga teachers? Yan yung mga tinatawag natin na mga gores, mga old teacher. Di ba guys, ang mga old teacher, yung mga matatanda na teacher, papasok yan sa ating classroom pag college, guys, walang dalang libro. Wow! Memorize ang content. Magaling magturo, pero hindi alam paano gumamit ng PPT. Napakapangit ng PPT, guys. Di ba? Hindi natin lubusan mabasa, and even hindi alam kung paano mag-on ng projector. Salamat ng stanan. Di ba? Sila yung mga old teacher. Kulang sila sa technological knowledge. Again, kulang sa mga technological knowledge. Correct. Mga senior, mga gores, mga oldies. Very good, guys. Kana. So again na, pag pedagogical content knowledge, check ang pedagogical. Marunong magturo. Check ang content. Alam kung paano magturo. Pero hindi alam kung ano na technology ang gagamitin at hindi alam kung paano ito gagamitin. Sila yung mga old teacher. Again, old teacher. Mga tegols, mga tegowang. Yeah. That is PCK. Pero, meron ding mga teacher, guys, na alam gumamit ng technology. Alam din kung ano ang content. Pero, wala pa masyadong nalalaman na mga strategies or teaching approaches. Ibig sabihin, marunong tumingin sa curriculum, guys. Magaling sa curriculum, sa topic, sa subject. Alam niya kung ano ang tinuturo niya. Even, alam niya rin kung paano gamitin ang technology. Pero guys, wala pa siyang masyadong alam na strategies. Wala pa siyang alam na mga classroom management techniques. Sino kaya ang mga teacher na ito? Yung magaling sa content, magaling sa technology, pero wala pa masyadong mga strategies or approaches. Ito yung mga na teachers? Correct. Ito po yung mga new teacher. Again, ito yung mga new teacher. Mga bago na mga teacher. Di ba guys, pag mga new teacher or fresh teacher, guys, of course, mga new teacher, mga bata pa, alam talaga
paano gumamit ng technology. In fact, new teachers of this century, guys, tinitrain na po tayo sa college kung paano gumawa ng mga PPTs. Di ba? PPTs, incorporation of technology sa klase. Alam natin yan. Check na yan, guys. Check. At of course, dahil fresh graduate pa tayo, alam pa natin ang content. Hindi pa tigang yung utak. Alam pa natin kung ano yung mga content kasi fresh pa tayo from college. Pero guys, dahil fresh pa tayo, wala pa masyadong experiences, wala pa masyadong strategies na ini-employ. So kaya guys, pag technological content knowledge, ito yung mga beginners, mga novice teachers, mga new teacher. Kasi nga, wala pa pong mga strategies. Again, wala pang mga strategies. So yan yung mga TCK, Technological Content Knowledge. I hope na gets natin, people. Sige, be? Ano nga ang tawag, guys? Pag marunong magturo, alam kung paano ituturo ang klase, pero hindi pa alam kung ano na technology ang gagamitin. Ano yan na overlap? PCK or Pedagogical Content Knowledge. Sino yan ang mga teachers? Old teachers. Very good. Now, sino naman yun, guys, ang mga teacher na alam ang content? Alam din, guys, paano gumamit ng technology. Pero wala pa masyadong technology or approaches na nalalaman. Ano na overlap? Technological Content Knowledge. Sino yung mga teacher na yon? Mga new teachers. Very good. Pero ito, meron ding mga teachers na alam paano gumamit ng technologies. Alam gumamit ng technologies. Alam din, guys, kung paano magturo. May mga teaching strategies na. May mga approaches na magaling na siya magturo. May experience na siya, guys. However, kulang siya sa content. Huh? Sir, diba dapat yan yung i-possess natin ang content knowledge? Dapat may content knowledge lahat ng teacher. Pero ito, guys, kulang sa content knowledge. Alam paano magturo. Alam kung ano na technology at paano gamitin yung technology na yan. Pero wala pa masyado o hindi alam ang content or subject matter or yung curriculum na kanyang tinuturo. Sino kaya yan na mga teacher? Again, sino yan na mga teacher? Say the best, sagot daw. Sino kaya yan na mga teachers, guys? Yung alam na ang technology, alam na paano gumamit ng technologies, alam kung ano ang gagamitin ng technologies, meron ng strategies sa pagtuturo, pero hindi alam ang content. Sige. Sino kaya yan na mga teachers? Mga? Dabe, comment daw. It starts with letter M. Again, it starts with letter M. M. Oh, it starts with letter M. No choice teacher. Saan naman no? Sige. Oh, tong napugos og tudlo sa lahi na subject area. Correct. Pero anong tawag sa kanila? Teacher na dili ilang major ginatudlo. Correct. Hoy, bakit may mga master teacher? Hindi master teacher, guys. Okay, correct. May tama dito. Ang tawag po sa kanila is mga mismatch teacher. Again, mismatch teacher. Example, English major ka, pero pinapaturo ka ng MAPE. Diba? Ang ganda naman, ang galing naman. Guys, alam niyo ba na may mga ganyan talaga na instances sa DepEd? Diba? May mga TLE major na pinapaturo, guys, ng MAPE subject. Oh. So kung mangguna sila, 1, 2, 3, 4, 5. Kung magluto, kay dapat may movement. Maganyan dapat, guys. Ang mga math teacher, pinapaturo ng MAPE. Addition. Subtraction. Multiplication. And division. Maganyan-ganyan na sila, guys. Mismatch kasi. Mismatch. Oh. Diba? Example, guys. Yung friend ko, during sa kanyang internship, SOCSAD major siya. Pero ano ang pinapaturo sa kanya? Yung cooperating teacher niya, may subject sa MAPE. Hindi niya alam, guys, ang content. So, sino nagtuturo sa kanya? Ako.
Di ba? O, ito yung content, yan yung ibig sabihin ng ganyan, ng mga movement na ganyan. Kasi guys, na mismatch. Alam niya paano magturo, magaling siya magturo. Magaling siya gumawa ng PPT, alam niya kung ano yung gagamitin na technologies, mga videos, mga presentations, alam niya yan. Pero hindi niya alam ang content na tinuturo niya. Ang tawag dyan guys is mismatch teacher. Again, mismatch teacher. So yun na, mismatch teacher. May mga experiences kayo na ganyan guys. So Dabe, sino dito ang may experience na ganyan guys? Ah, akong city sa honest sir na ay science na gina-teach. Ano yung major mo ma'am? Amo sir, TLE, nag-teach og no limit ang hiri. Nabuang na. Mga lang ka. Si Rizal noon guys, ay nagluluto po siya. Na, nagluto siya. Ganyan. Ano na lang mo guys? Sige. Oh, si Ilyas at Ibarra ay gumamit ng bara para pambungkal ng lupa. Ano? Oh, ganyan na lang. Gipa-teach og Filipino, maskin English teacher. Na nabuhay na mga pang-ukol, pang-abay, mabali na. Di ba guys? Listen ba na sabtun? Familiar situation from AP to MAPE. Di ba? Ganyan talaga mangyayari. Oh, me right now, yung mga nagtuturo. Patudlo og MIL sir mo. Una, English to math. So, i-describe mo na lang. I-describe mo na lang yung equation. So, when we have equation, guys, so the x is opposite to the b. Kahit wala ng ano, guys, i-describe mo na lang. Gamit ka na ng words. Early childhood. Tudlo, grade 6 math. Sige, generalist na mo, ani. TLE, gipatudlo og music and arts. Nabuang na. So, kantahin mo na lang yung mga ano, ma'am, yung mga materials natin sa pagluluto. We have a fun, we have a ladle. Ganyan-ganyan na lang kayo. English major, nagtuturo ng math. Nabuang na. Gipatich og RPH, kay graduate ng engineering. O, laban lang guys. May mga mismatch talaga tayo ng mga teachers. Pero di ba guys, no choice tayo para makumpleto ang loadings. Go na lang tayo guys, go na lang. Kasi guys, meron yung sinasabi, as a teacher, dapat tayo ay maging, ano man, dapat tayo daw ay maging, ano guys, maging well-rounded individual. Char, well-rounded. BEd, pero nag-high school, salamat sa tanan. Okay pa siguro ang BSN, yung pa elementary. O, di ba? May mga experiences talaga tayo, guys. Sige. Very good. Sige, review natin ulit, guys, Beth. Ano nga yung tatlo muna natin na mga overlaps? We have pedagogical content knowledge. We also have technological content knowledge. And we have technological pedagogical knowledge. Guys, sagot. PCK, TCK, or TPK. Ganyan ang isagot, guys. What if dito, guys? What if dito, ang teacher natin, alam niya kung ano ang gagamitin na technology, alam din niya kung paano ituro ang content, pero yun nga lang guys, wala pa siyang masyadong alam na strategies or hindi pa niya alam yung mga teaching approaches. Ano yan? That is correct. TCK, Technological Content Knowledge. What if si teacher naman guys, alam niya kung paano magturo. Alam niya din kung ano yung ituturo niya na content. Pero hindi niya alam kung ano na technology ang gagamitin at kung paano ito gagamitin. Correct. PCK or Pedagogical Content Knowledge. At guys, ito yung mga teacher na alam nila paano magturo, alam din nila kung ano ang technology na gagamitin at paano ito gagamitin. Pero yun nga lang guys, hindi nila alam kung ano na strategy, kung ano ang content na tinuturo nila. Ano yan? TPK or Technological Pedagogical Knowledge. Very good. Guys, sa PCK or Pedagogical Content Knowledge, sino nga ang mga teachers dito? Yung ating mga, correct, old teacher, mga gores. Pero how about guys, mga merong TCK, Technological Content Knowledge? Sino sila? Mga, correct, mga new teachers. Pero what if yung merong mga technological, pedagogical knowledge sa yung mga mismatched teacher? Again, mismatched teacher. So very good guys. So yan yung ating tatlo na overlaps. Pero what if si teacher meron siyang technological knowledge, meron din siyang pedagogical knowledge, meron din siyang content knowledge,
all-in-one, may tatlo na knowledge. Yan na po ang ideal na tinatawag natin guys na TPAC or Technological Pedagogical Content Knowledge. Okay na? Yan yung TPAC or Technological Pedagogical Content Knowledge. So dito guys, ikaw na teacher, check ka lahat. Alam mo kung ano ang gagamitin ng technology at kung paano ito gagamitin. Check. Technological. Alam mo din ang mga iba't ibang strategies, ang mga approaches and methods na gagamitin. Check. Pedagogical. At ikaw, meron kang expert power, alam mo kung ano ang tinuturo mo. Subject area, topic at curriculum. Check. Ang content. So, ibig sabihin guys, yung tatlong knowledge na fit together mo, kaya guys, meron kang tinatawag na powerful learning. O, power na po guys, sangri na po. So, again ha, powerful learning. So, that is TPAC. So, pag nakompleto mo yung tatlo guys, meron kang powerful learning. Again, enabled powerful learning. So, pasok ang technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge. Sino kaya ito na mga teacher, guys? Sino ito na mga teacher? Ito yung mga tinatawag natin na mga sana all teacher. Example, guys, si Teacher Jeric. Di ba, mga sana all teacher, kompleto na lahat. Nasa kanya na ang lahat, guys. Kilala niyo si Teacher Jeric? Kilala niyo siya, guys? Ito, correct, package deal na daw. Laras na package deal na. Ito. So example kasi Teacher Jerry, tingnan niyo siya guys. Pasok ang technological, pedagogical, and content knowledge. Sa tuwing nagdadrive ka, merong mga friksyon nito. Naglilinis ako, may friksyon na ang araw mo. Nagluto ka ng ulam, may friksyon ba kaya ito? Ikaw ay sinaktan, grabe naman ang friksyon nito. Ang puso ko'y nagdurugo at parang may friction ang dibdib ko. May friction na darama kung magkatabi kayo. Kahit maglakad tayong dalawa, ay lagi na lang may dalang friction siya. May friction siya, may friction din ako. Di ba guys? Grabe si Teacher Jeric guys, pasok lahat. May technological knowledge, meron ding pedagogical knowledge, meron ding content knowledge. Sample daw sir, version mo. Walang ganyan guys, wala ko ang ganyan-ganyan. Sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo, mapatyan yuta mo, o lubaon tamo. Testing kauban. Sige, try lang sa hits. Marag alam ta diri sir, ay magkanang nga lang. Grabe naman ta diri. Sige. Di ba guys? Grabe ka sana all. Saan doon ang technological knowledge? Alam niya guys, mag-incorporate ng kanta sa pagtuturo. Saan doon ang pedagogical? Ginamit niya guys sa strategy ang pagkanta para ma-explain ang about friction. Content. Hindi niya mabubuo ang lyrics ng kanta or ang kanta kung hindi niya alam kung ano ang friction. So check ang tatlo guys. Pasok lahat. Sana all lahat-lahat. Di ba? Di ba? Kayo guys, kaya niyo ba yon? Kaya niyo ba yon? Ako hindi ko yun kaya. Diba? Example ngayon, gagawa ka about friction. Diba? Tapos bukas guys, ang topic mo naman is about solar system. So gagawa ka na naman ng kanta. Nakakapagod guys. Ang earth, may buhay dito. Ang solar system, may Mercury, Venus, Earth, and Mars. Diba guys? Mahirap man, nakakapagod. What if gravity na naman next week? Next day. Ang gravity, making at complete, gravity. Diba? Tara kang buang-buang guys. Di ba guys? Grabe talaga yung mga sana all teacher, no? Yung mga may TPAC. Ako dito, may 2-pack na ako dito. Pagka makita ko ng kapitbahay dito, buang-buang naman siguro si Aries. Sige, laban tayo dito. Okay, sige. Guys, yan po yung ating mga overlaps guys. Sige, Dabe, review tayo guys. Ano yung mga overlaps natin? We have, una,
pedagogical content knowledge. We also have technological content knowledge. We have also technological pedagogical knowledge. At ang TPAC guys are technological pedagogical content knowledge. Sir, ano po yung sir? Way niya sa board exam, sir, ang question. Ito guys, sample board exam question tayo guys. Ito yung lumabas sa board exam. Sige, tingnan natin guys kung ano ito na overlap. Sample lang ito guys ha, sample lang ito. Okay, sample. Mr. Estrella is utilizing the LMS features to make sure that his pupils participate more in their lecture on drug use and misuse. He's making use of his blank. A. TCK, B. PCK, C. TPK, o letter D. CTK. Sige daw. I-comment po sa comment section ano yung ating, guys, sagot. Pag-i-comment. I-comment A, B, C, or D. Ano yung sagot ninyo? Para ma-rationalize natin afterwards. Sige daw. Paki-comment naman, people. Nag-wait ako sa comment, guys, para sabay-sabay natin masagutan. Mia, C. Bakit may question mark? C? Nag-question pa siya. C? Ano siya? Bakit may question mark? C? Hindi sure. Okay, sige daw. Tingnan natin, guys, if tama ba ang inyong sagot. Guys, si Mr. Estrella, gumamit siya ng LMS features. Pag sinabing LMS, Learning Management System. Example dyan, guys, is yung Google Classroom, Schoology, di ba? So, pag ginamit mo yun, guys, ano yan na knowledge? That is, correct, technological knowledge. So, mali na, guys, ang letter B. Kaya wala mang technological knowledge ang letter B. Wala. Sige. Guys, next, to make sure that his pupils participate more. So, ang kanyang mga estudyante, nag-participate. Then nag-participate ang estudyante, that means that is the strategy or approach. So, pag strategy or approach, that is pedagogical. So, ang tamang sagot, guys, is letter C. Technological, present, and pedagogical knowledge. So, that is letter C. Technological, pedagogical knowledge. Hoy, nag-gets mo ba natin, people? Ganyan po ha, ang form niya guys sa exam. Sige. Nag-gets mo ba? Okay, very good. Guys, before tayo mag-break, guys, before our break, sige guys, let's have muna a review, guys. Review tayo. So, yung sa tatlong objectives natin. Let's have our drill, guys. Ano nga ang ibig sabihin ng TPAC? With action tayo. Go! Technological, pedagogical, and content knowledge. Ulit, kayo daw? Technological, pedagogical, and content knowledge. Very good. Sino nga ang proponents natin? We have, correct, Mishra and Caller. Ano nga yung clue natin dito, guys? Integrate technology. Again, integrate technology. Meron daw 3 types of knowledge para ma-integrate natin ang technology. Ano yung 3 types of knowledge natin? We have, go, technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge. Guys, sagot dito ha, T, P, or C. T, P, or C. What if ang clue natin, guys, si teacher, kilala niya ang mga estudyante niya, kaya doon niya ini-anchored yung kanyang teaching strategies, approaches na ginagamit. Ano yan? Correct. That is pedagogical knowledge. Si teacher, guys, alam niya kung ano ang gagamitin na technology at kung paano ito gagamitin. Correct. T, technological knowledge. Si teacher may expert power. Alam niya ang topic, ang subject matter, at even ang curriculum na tinuturo niya. Correct. Content knowledge. Very good, guys. At pag overlaps, ano yung 4 na overlaps? We have PCK. Ano ang PCK? Pedagogical content knowledge. TCK, technological content knowledge. TPK, technological pedagogical knowledge. TPAC, technological
pedagogical and content knowledge. Saan dyan guys, be? PCK, TCK, TPK, or TPAC? What if si teacher, alam niya kung ano ang gagamitin na technology at alam din niya guys kung ano ang tinuturo niya. Pero wala pa siyang strategies or approaches na ginagamit. Correct? That is TCK. Pag TCK, sino yan ang mga teachers? New teachers. What if naman guys, ito yung mga teachers na alam na guys kung paano magturo, may strategies, may approaches na. Alam din guys ang content. Yung iba nga, hindi na nagdadala ng libro sa klase kasi alam na kung ano ituturo at paano ito ituro. Pero yun nga lang, wala pang masyadong, hindi pa alam kung paano gagamitin ang technology at kung ano ang gagamitin ng technology. That is PCK. Sino sila ng mga teachers? Old teachers. Very good. What if ito na mga teachers, guys, marunong gumamit ng technologies, alam din kung paano ituturo, pero hindi masyado alam ang content. TPK. Sino sila ng mga teachers? Mismatched teacher. Pero pag sana all teacher, present ang lahat na knowledge. That is CPAC, mga sana all teacher. Sige. Guys, nagets mo ba natin people? Nagets mo ba guys? Sige dabe, comment daw guys ng LPT ako if nagets po natin. Comment ng LPT ako if nagets po natin.